All right. Today we will hear another topic, the discipline of devotion. Will be given by our brother in the Lord, Eugene Sebastian. Palakpakan natin si Eugene. Eugene. Come on, bro. You're the man, bro. Okay, sige, let's start. Again, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. It's good to see everyone. It's good to see kasi talagang every morning nagbabiyahe po ako maaga. So napapanood ko lang kayo sa YouTube from time to time. Pero yun lang, kamusta na nga ba tayo for after 'di ba? After ng malalakas na bagyo, 'di ba? Tama lang nasimulan natin ulit ang linggong ito ng may pag-asa, 'di ba? So dapat mayroon talagang at the start of the week, talagang punong-puno tayo ng pag-asa at talaga 'yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. So 2020 is so much challenging talaga, mga kapatid, 'di ba? Talagang akala natin tapos na doon sa COVID, pero mayroon pa palang dumadating na challenges. Andiyan yung bagyo. Hindi lang isang bagyo, 'di ba? Sunod-sunod pa. May mga kasama pa yung bagyo. At from Bicol to Cagayan, 'yan ang epekto. Sabi nga nung isang brother from Ormoc, bro, talagang in the history or in the experience, pagdating ng December, pumupunta ng Mindanao yung bagyo. So hopefully sana yun ang yung last na bagyo sa taong ito, di ba? Wala nang maapektuhan. Diba? So again, 2020 is not yet finished, mga kapatid. At talagang surprises and challenges are keep on coming to all of us, di ba? Pero ang tanong is ano nga bang pwede nating gawin, di ba? Ano nga ba pwede nating gawin ngayon bilang paghahanda? Ang tanong nga ba ay handa na nga ba tayo sa mga darating pang challenges, di ba? So, paano nga ba? Paano nga ba yung paghahanda? Paano nga ba yung gagawin natin para lalo nating kayanin yung mga darating na pagsubok? Pero I'm just thankful for all the brothers na nandito na punong-puno pa rin ng saya kahit na pinagkukwentuhan mo yung paglilinis, di ba? Paglilinis ng bahay. Ibig sabihin nandun yung yung fire na talaga mag-serve pa rin at tuloy-tuloy pa rin. So, paano nga ba? Ngayong umaga, I want to share yung devotion, discipline of devotion tungkol sa pagdadasal, tungkol sa dasal. Diba? Pero paano nga ba umabot sa puntong pag hindi mo na kaya? Diba? Paano nga ba kung talagang masasabi mo, God, hindi ko na kaya? Diba? Parang mababaliw ka na sa lahat ng challenges. Ako nga, sinishare ko nga kagabi doon sa isang couple. Hindi ako masyadong naapektuhan ng COVID masyado. Pero mas nagiging emotional ako, nagiging worried ako dito sa bagyo. Kasi talagang masisira lahat eh. Hindi. Kasi yung COVID, pwede ka pang quarantine, pwede kang mapunta sa ganito. Pero pag binagyo ka, ubos, di ba? So, ang tanong is paano nga ba magsisimula? Diba? So, lahat naman tayo ay nagdadasal o nakapagdasal, di ba? At lahat naman tayo ay umabot sa point na talagang lumapit sa Diyos, humingi ng something, di ba? At naalala ko lang yung isang pinsan ko kasi umuwi din kami sa Bulacan last Saturday. Binaha din kasi yung bahay namin doon. Then nakausap ko yung isang pinsan ko. At the age of 52, na-stroke siya. At isa lang yung sinasabi niya sa akin. Sabi niya, bakit ako pa? Sabi niya, bakit ako pa? Dami namang maluloko dyan. Dami namang manluloko dyan. Sabi niya, bakit ako pa? Diba? At naawa lang ako. Sabi ko, talagang yun ang sinasabi niya. So the title of my devotion, my lesson and a short charge for this morning is Discipline of Devotion. So I like the book. I'm grateful for the book, diba? So the question is again is why do you pray? Diba? Bakit nga ba tayo nagdadasal? Why pray? Or when do you pray? Tuwing kailan ba? Tuwing kailan ba yung prayer natin? Dali. Oh. So when do you pray? Meron bang time
meron bang best time to pray in a day? Meron bang para sa iyo ay ito talagang best time of the day. Best place for me to pray, 'di ba? Pwede bang once a week 'yan? Parang once a week okay na 'to, 'di ba? So paano ba magsimula pag ikaw ay nagpe-pray? Paano ba itama yung puso, 'di ba? So again, I have two things to share for this morning. Bakit nga ba importante ang prayer? Una is it helps build our character. It helps build our character. Through prayer, we expose ourselves to God. Lumalapit tayo sa Diyos. Talagang nilalapit, God, nandito ako. God, nandito ako sa harapan nyo. Diba? Parang sinasabi natin, God, nandito lang ako sa harapan nyo. Diba? Baguhin nyo ako, God. Nandun yung point na, God, I'm exposing myself to you. Diba? Diba parang bakal. Parang bakal na, alam mo yung matigas na bakal. Sabi nga sa bakal is rigid. Matibay, hindi pwedeng i-deform. Pero pag linagay mo sa apoy o sa furnace, talagang yung mayroong tamang oras, melt siya hanggang sa madideform siya. Hanggang sa mapuform pala sa tamang sizes, tamang shape. At nakikita natin yung bakal na gano'ng katigas niya, pero nadidesign siya ng maganda. Diba? So, ganun din tayo. Na-expose tayo at nababago ang ating character. And isa sa mga questions is, how often do you pray to God? Diba? Ang tanong din natin is, bakit there are times na nagpe-pray tayo, pero bakit hindi ako nagbabago? Diba? Bakit malapit naman ako sa'yo? Bakit ganito pa rin yung character ko? Diba? Bukod sa laman ng prayer natin, gaano ka ba katagal magdasal, 'di ba? O tuwing kailan ka ba nagdadasal, 'di ba? Pagkakain lang ba, 'di ba? Pagkakain lang ba tayo doon magdadasal? Pero buksan natin sa Biblia na para makita natin one of the best example is Jesus, 'di ba? Is Jesus. In Matthew 26 and verse 40 to 46 in NIV. I want to read lang, mga kapatid. And ako, thankful ako sa scripture na to. Ito yung isa sa mga nagpapalakas din sa akin. Pag talaga to the point na parang, God, di ko na kaya yan. I want to read in verse 40. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dito muna tayo. Sabi niya, gaano katagal? Sabi niya, couldn't you men keep watch for me for 1 hour? So sabi niya, 1 hour sakto ba to? Or at least 1 hour. Diba? So yun yung first time na pumunta sa mga disciple, at least 1 hour, nag-pray siya. Diba? He went away a second time and prayed, my Father, if it's not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back again, found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to disciples and prayed to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So, kung titingnan natin, 3 oras ba nag-pray si Jesus? Di ba? Kasi third time sa bumalik sa mga disciple. Pero, hindi ko alam kung gaano katagal yung prayer niya. Di ba? Pero, ang sasabi natin, natapos siya nung time na talaga in-expose niya yung sarili niya kay God. Di ba? Sinabi niya lahat, God, ito ako. Hirapan ako. Di ba? God, ito talagang I'm struggling. Di ba? Pero, gaano nga ba ka-importante yung tagal? Gaano nga ba ka-importante yung dalas? Mahalaga siya. Kasi the more you expose to God, the more na nag-change yung character natin. Ano nga ba yung weakness natin? It can be impatience, di ba? Pagiging patient ka ba, God? Talagang yun lang prayer mo for 1 hour about talagang being, God, gusto ko maging patient. Hanggang sa manatapos sa God, ano na. Diba? Ramdam mo mayroong pagbabago. Diba? So again, how often Jesus prayed? Diba? How often Jesus prayed?
In Matthew chapter 14, verse 22 in NIV, after he had dismissed them, he went up to a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Diba? After ng work, then he went to a mountainside by himself to pray hanggang sa gabi. Diba? Nag-iisa siya. Gaano kadalas? Siguro sa isang maghapon, talagang pagkailangan niya, he went to his favorite place, mountainside. In Luke chapter 6 and verse 12 to 13, ito yung nag-pray siya dun sa 12 disciples niya. He prayed in making decision. Again, di ko alam kung gaano katagal siya nag-pray. Pinag-pray niya si Peter or si John. Pero in the end, nagkaroon siya ng decision na makapili ng 12 disciples na naging part ng kanyang ministry. Ganong kahalaga at ganong kadalas yung naging prayer niya. So, mga kapatid, ganun din, if there's one thing na gusto nating ma-build in our character, go to God in prayer. Diba? Not just once a week. Pero katulad ni Jesus, talagang you expose everything to God. Diba? Hanggang sa ma-form yung character na gusto ni God sa atin. Diba? Not easy. Not easy. Especially kung ang weakness natin is impurity. Lumaki tayo from anong time ka na tutong impurity hanggang sa bago ka naging disciple, 20 years, 30 years, 40 years. Diba? 40 years na ginagawa mo yan. It's hard talaga. Tapos naging Christian ka, nakilala mo si God. Hindi sa kaya ng overnight prayer. Diba? Hindi sa kaya ng 2 days, 2 nights. It takes a lifetime talaga to be transformed into the likeness of Jesus. Diba? So even Jesus na may power na, pero ganun pa rin siya. Talagang pupunta pa rin siya sa mountainside to be with God. So pangalawa is it bends our wills to God's will. Diba? It bends our wills to God's will. Yung kagustuhan mo ba, kagustuhan ng Diyos? Diba? Ito ba ang gusto ko ay kagustuhan ng Diyos? So because of prayer, nagkakaroon ka ng obedience. Nagkakaroon ka ng heart to obey God's will. Diba? So again, going back to Jesus, in Matthew 26 and verse 39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Sabi ko, kung pwede nga lang umayaw sa mga ganitong pagkakataon, God, ayoko na. Diba? Pero si Jesus, naramdaman niyo din yan. Sabi niya, I will just submit to you, Jesus, God. Diba? I will just submit to you, God. Full obedience to the Father. Even in you, He will die. Diba? Kahit alam niyang mamamatay. But because of the mission to save us. Because of love. Diba? So, ganun din tayo. Gusto rin ituro sa atin ng Biblia na bakit nga ba tayo nagpipray? Kasi meron tayong mga gusto. Ito ba yung kagustuhan ng Diyos? The more we pray, the more na malalaman natin na yun talaga ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Diba? Again, ilan na nga ba sa atin na nakapagsabi na God, kayo na po bahala. Diba? After the storm, sabi nga, after the storm, God, kayo na bahala. Paano nga ba ako magsisimula? Diba? In our company, yan ang trabaho namin sa company namin. Diba? Non-life insurance. Lahat ng binabagyo, yan ang binabayaran namin. Lahat ng earthquake, yan ang binabayaran namin. Sabi ko nga, magkano kaya magiging losses ng company namin? Sabi ko nga, ang projection ko, parang billions of losses yan sa company namin. Sabi ko, God, ano ba to? May work pa ba kami next year? Magsasarado na ba yung company namin next year? Kasi I remember nung Ondoy talaga, lahat sumadsad yung company ng non-life dahil sa losses ng sa Marikina na yan. Pero ngayon, at least yun, may pera. May pera na pambayad. Ngayon, 1 year na walang pera, tapos may losses. Sabi ko, God, ano ba to? Last bonus na ba to ng December? Diba? So, pero sabi ko, God, kayo na bahala. Diba? Kayo na bahala. Kayo naman nakakalam kung kakayanin pa. Diba?
So, I want to share then, siyempre as we pray, sabi nga dito is, mayroon ba tayong discipline in praying? So, ito is from the book, mayroong isang napakagandang, actually it's a guide, it's a lesson. 3 steps in praying. So tayo, as we grow, di ba, natutunan natin yung Acts prayer, which is good, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. And this is also very important. This is also, nung binabasa ko, sabi ko nga, mas ano pala to, in-depth relationship with God. So, number 1 is meditation, which involves personalizing, internalizing a segment of the word. So meditation, hindi lang pala yung pagtatahimik. Hindi lang pala yung tahimik ka, gano'n sa salita ka. Hindi pala. Involves internalizing and personalizing a segment of the word, which is yung word ni God. Parang be patient. Talagang i-meditate mo yun. Siguro mga one day, i-meditate mo lang yan. Tapos hanggang i-personalize mo, internalize mo. Parang pumapasok sa yung word sa sarili mo. Diba? Pero before that, sabi niya, is listening. Very important yung listening. Sabi niya, Psalm 14 verse 6, sacrificing offerings you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offering and sin offerings you did not require. So, from the psalmist, sabi niya, yung ears, sabi niya, binubuksan din pala ni God yan talaga. Pag nagbabasa ka, hindi lang yung wisdom, talagang binubuksan niya yung tenga niya para maintindihan. Di ba parang pag may kausap din tayo, hindi lang mo lang tinitingnan eh. Kailangan buksan mo talaga yung ears mo. In meditation, talagang you have to open our ears. Talagang internalize. Then muttering, sabi niya, but who's in Psalm 1, Psalm chapter 1, verse 2, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. So, na-amaze din ako sa mga kapatid dito. How often do we read the scripture? Diba? How often do we read the Bible? Yan ay sinasabi nga na mahalaga. Pero ang tanong nga ba is nandun ba yung puso natin? Second is, the effects of meditation are supernatural or supernatural in bringing three things mga kapatid. Revival, wisdom, increases our faith. Diba? Kung nasa point tayo na God, hindi ko na kaya. You have to revive, sabi niya. The very important, paano ba magsimula? We have to start by reading the book. Diba? Reading the Word of God. Kasi we cannot meditate kung wala tayong i-meditate na salita ng Diyos. Wala tayong i-revive kung wala tayong na salitang galing sa Diyos mismo. Yung sinasabi niya na gagawin natin. So wisdom from Psalm chapter 19 and verse 17, that statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. From its word mismo, the simple. Kahit na young Christian or galing tayo sa struggle, pero from the word itself, it's great to start from the law, from the word of God. So, increases in our faith. Especially now, talagang yung faith ba natin is napapalitan ng anxiousness or worries or depression. We talk about mental health, depression. So, paano nga ba yung battle? Paano nga ba yung depensa? Kasi ngayon, nasa depensa talaga tayo mga kapatid. Kailangan yung all defense talaga nakakabit, di ba? Huwag tayong magbibitawan natin yung depensa, yung sword, yung word ni God, hindi natin pwedeng i-lay down o baba muna God. Baba ko muna to. Hindi pwede eh. Talagang dun i-hit tayo ni Satan pag binaba natin. From the time na binaba natin yung sword, tapos yung shield, dun talaga atake si Satan. So from Romans chapter 10 and verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. And pangalawa is from meditation, second is confession.
confession. Di ba we pray pag mayroon tayong nagawang kasalanan o nagawa tayong mali, God, forgive me. And there can be no ongoing devotion without confession. Sabi nga dito, which can take place anytime. Which can take place anytime. So, I just want to share lang, kapatid, before I became a Christian, isa sa mga mabigat na talagang dinadaan ko, dinadala-dala ko talaga is yung sexual abuse. Sexual abuse by gay when I was, I think, grade 5. Grade 5. Yun yung parlor, kasama, coach, manager namin sa basketball. And then, siyempre, mga 11, 12 years old lang kami. Then one time, I was talagang sa then parlor. Then, sinarado, pintuan, hanggang sa ginawa niya lahat. So that time, sabi ko, ang goal ko talaga noon, tumakas. And then, ang lahat ng nasa isip ko is, lahat ng tao nakatingin sa akin. Yung shame, yung hiya na kasi may mga tao doon na talagang ang prayer ko sana mamatay siya. Ganun lang goal, ayun lang prayer ko. Nandiyon yung hatred, nandiyon yung nabuo yung anger. At the age, wala akong kahit isa na open up. Even sa parents, even sa mga kaibigan. Kahit na mayroon akong kasama nung tinatanong ano nangyari, hindi ko sinabi. Kasi nasa ko lang yan, nabuo lang sa isip ko noon. And hindi lang siya, sabi ko, I want to die kasi ayoko makita. So pag nasa Cali kami, sabi ko, prayer, wala siya. Kasi katapat lang ng bahay namin, yung parlor niya. Sabi ko, God, ayoko lumabas. Sana pag lumabas, walang tao. Imagine from 11 years old, na-open up ko lang siya nung nag-study ako ng Bible at the age of 22. 11 years, ang dala ko nun is hatred, is anger. Then, yun yung amazing doon, nung the first time na nag-study ako ng Bible. Bigla yun na kagad pumasok sa isip ko. Sabi ko, God, ayoko na nito. Then, ang naisip ko is, yun nga, siya yung magbago. Although after years na nabalitaan lang namin namatay talaga. Namatay siya sa kulungan, namatay. Yun ang prayer ko. Pero natutunan ko nag-study ako ng Bible is me asking for forgiveness. Me to confess my sin. Me to confess my hatred. Diba? Then yun yung time na talagang yung heaviest stone in my shoulder biglang na-release. Diba? So for us, it's very important na yung prayer, pag yung sinabing confession is, ganun din, you expose yourselves to God. At alam naman ni God yung nangyari sa atin, pero will you open yourselves to God? Diba? Will you open yourselves to other people? And for me, napakalaking bato ang nawala, na buhat-buhat ko that time. Lastly is adoration. Again, this begins with the proper sense of awe in the presence of God we know and serve. The more that we know about the character of God, the more that we are in awe of Him. Na God, talagang napakalaki niyo, kaya niyo to. God, yung typhoon, napakalaki nito, pero God, kaya niyo. Yan ang halaga kung how much we submit, we lay down everything to God because nakikita natin o kilala natin, God, kaya nito. God, hindi ko to kaya. God, kayo lang may kaya nito. Diba? At again, submission is very important na katulad ni Jesus, everything He laid down to God. So, kaya nakayanan niya yung mission niya. So hanggang ngayon, kung nag-give up si Jesus, nag-give up yung mga disciple that time, siguro wala din tayo ngayon. Baka wala din tayo ngayon. Kung hindi nila nakikita yung gaano kalaki si Jesus, baka tayo mismo ay maliit din ang tingin natin kay God. So, as I close, what did God speak to you about most specifically, most powerfully during these moments of uncertainties? Ano nga ba yung sinasabi ng Diyos, di ba? Most of the time, nandiyan na tayo nalulunod na kamay na lang, di ba?
Pero ang totoo is mayroong liwanag. Di ba? Mayroong pag-asa. Yun ang sinasabi ng Diyos na actually mayroong mga talaga in times of this pandemic, marami pa rin nagkaroon ng opportunity to grow. The church grew talaga so much, di ba? Hindi lang yung Pilipinas. Pag nakikinig tayo ng message from other countries, talagang surprising din. Pinakamaraming baptism during this time of uncertainties, during this time of talagang pandemic. Pero bakit nga ba? Sabi ko nga ba, bakit nga ba God? Di ba? Because people are really looking for God. Di ba? People are really looking for changes. So, reflection time is, why is prayer an important part of your Christian walk, di ba? Do you find it difficult to make time to meditate, to confess, to worship, to consciously surrender to God? What barriers or distractions keep you from doing these things? Di ba? And finally, I want to share lang actually kanta to na sinulat ko, wala pa lang tono. Pero from the time na actually tula yung sinusulat ko dati, pero sabi ko gawa ako ng lyrics. Pag mayroong songwriting contest, sasali ako. Anyway, I wanna read. It's entitled Gabay. Kay ganda ng ating mundo, puno ng kakaibang anyo. Pagmasdan hanggang sa dulo, ginawa para sama-sama tayo. Mga puno ay nagwawagayway, isang batalyong isdang makulay, ibong lumilipad ng sabay-sabay, pati dahon ay kumakaway. Ika'y sayang mabuhay, O Diyos, sa iyong bahay. Ika'y kasabay sa paglakbay, sa iyong kamay ako'y tumitibay. Anong husay ang iyong bigay, si Jesus na alay ang aking gabay. Ating damhin ang malamig na hangin, ito'y bumubulong ng mahinhin. Agos ng ilog ay pakinggan, tila ba ay walang hangganan. Ilang mga kapatid, magandang umaga, and to God be the glory. Salamat, Eugene. Wow, Thank you. Salamat, Eugene, for the awesome topic, yung discipline of devotion. Grabe na ako doon, na nakita ko yung, alam mo, ang nakuha ko doon sa message mo, meron palang, mag-i-increase pala ang ating pananampalataya kapag tayo ay nananalangin. Diba? Kasi hindi ka magpe-pray pagka hindi mo inisip na pinakikinggan kaya ako ni God. Pero kung alam mo pinakikinggan ka ni God, talagang baka kulit-kulitin mo yun araw-araw, minu-minuto nagpe-pray ka. Diba? So it involves faith in prayer. So maraming salamat, Eugene. Thank you. Sino gustong mag-share? Meron pa tayong oras.